Ito ang hardin ng panalangin. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kainam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Victorious Saturday sa iyo, kaagapay. Salamat sa Panginoon sa laan niyang kaligtasan sa ating lahat. Magandang simulan natin ang araw ngayon ng may pasasalamat sa kabutihan ng ating Diyos. Narito po ang inyong hardinero, Pastor Ronald Llobrera, para sa Hardin ng Panalangin. Sumasayang papawid mula sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, Pasig. Ako ang inyong makakasama tuwing araw ng Biyernes hanggang Linggo dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa Facebook Live at YouTube ng DZAS. Gayon din sa 702 DZAS App. Magsimula tayo, kaagapay, sa isang panalangin. Samahan mo ako. Panginoon, sa oras pong ito, muli kami nagpapasalamat sa inyo, itinataas ang inyong pangalan, dinadakila po kayo, Panginoon, sapagkat kayo ay Diyos na hindi nagbabago kahit pa sa pabago-bagong panahon, pabago-bagong sitwasyon ng buhay, at maging pabago-bagong pag-uugali ng tao. Panginoon, sa oras pong ito, kami po ay nagpapakumbaba, umaamin sa aming mga kahinaan. Panginoon, patawarin niyo po kami, linisin niyo po kami, at pagindapatin ninyo, Panginoon, sa araw na ito at sa aming pagdulog, masumpungan ninyo ang aming mga puso, Panginoon, na nagtitiwala lamang sa inyo, nagpapakumbaba at umaamin na kayo ang Diyos na makapangyarihan. Kung wala kayo sa aming buhay, wala po kaming magagawa. Maraming salamat po, O Diyos, at alam namin na hindi nyo po bibiguin ang inyong mga anak. At ang bawat kaagapay namin na naroon po sa kanilang mga tahanan sa mga oras mong ito, kayo po ang magbigay ng proteksyon at gabayan nyo sila sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. Maging doon sa mga kaagapay namin na nasa trabaho, nasa eskwela, Panginoon. Papapurihan kayo sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako si Pastor Ronald Llobrera, ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo. Kumusta ka na, kaagapay? Kung ikaw ay may prayer needs, i-comment mo na yan sa ating Facebook page, at alam po natin na ang Diyos ang siyang aabot sa mga panalangin niyan. Sisikapin natin na isa-isahin yan mamaya sa panalangin. Ngunit kung sakali man na hindi na namin maipanalangin lahat, no, sa dami ng mga nagpapadala ng kanilang panalangin kahilingan, alam naman natin na ang Diyos ay aabutin niya at tutugunin niya tayong lahat sa lahat ng ating panalangin kahilingan. Alam nyo, masaya kami dito sa Hardin ng Panalangin na mailapit sa Panginoon lahat ng inyong ipinapadalang kahilingang panalangin. At kung sakali naman, kaagapay, na nagkaroon na po ng katugunan ang inyong mga panalangin, maganda rin po na ipadala nyo sa amin, imensahe nyo po sa amin ang inyong mga magandang balita na tinugon na ng Panginoon ang inyong mga prayer request, at sama-sama tayo na ipagpasalamat yan sa ating Panginoon. At sa araw na ito, tayo naman ay mag-aaral muli ng salita ng Diyos. Magbulay-bulay tayong magsama-sama sa araw na ito.
Ang pag-uusapan po natin ngayong umaga ay tungkol sa pinakadakilang regalo. Ano ba ang pinakadakilang regalo? Alam niyo po, ito ay ang ating natanggap na regalo mula sa Panginoon. Ang sabi sa banal na kasulatan sa Roma, Kabanatang 6, talatang 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Tama ka, agapay, may kaukulang bayad ang bawat nagagawa nating kasalanan, subalit ang napakagandang balita ay ang pagreregalo sa atin ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Ito po'y sinulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Roma. Pinapakita lamang po sa buong kabanatang 6 na dapat hindi na tayo nagpapaalipin sa kasalanan, kundi alipin na ng katuwiran dahil simula nang namatay si Jesucristo ay tinapos na niya ang lahat at pinawalang sala na ang mga tao sa kanyang nakaraan, sa kanyang kasalukuyan, maging sa kanyang hinaharap. Namatay na nga tayo sa kasalanan, ngunit buhay kay Kristo. Alam ng Diyos na magkakasala at magkakasala pa rin tayo, ang tao. Subalit dahil pinalaya na niya tayo mula sa mga kasalanan, may kalayaan na rin tayo upang piliin kung papaalipin pa ba tayo sa kasalanan o susunod na sa kalooban ng Diyos at mabubuhay sa biyaya at pananampalataya kay Jesucristo. Kasama sa pagkapako ni Jesus sa krus, ang lahat ng uri ng kasalanan ng tao, kasama ang mga sakit at kahirapan sa lahat ng aspeto ng buhay ng tao. Kung hindi namatay si Jesus at hindi naihandog ang kanyang buhay para sa lahat ng tao, walang kaligtasan ang buong sansinukob. Subalit mayroong magandang balita. Ang Diyos ay may libreng kaloob o regalo para sa atin. Ang regalo ng kaligtasan, ang walang hanggang buhay. At ito'y sa pamamagitan lamang ni Jesus. Kaagapay, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo, na may bukas na puso at pananampalataya na iniligtas ka niya sa kapahamakan at pinalaya. Ito ang pinakamagandang regalo na iyong matatanggap sa buhay mo ngayon. Ang kaligtasan po ay hindi lang ang walang hanggang buhay ang mararanasan natin sa kabilang buhay, sapagkat nais din ng Diyos na habang nandito tayo sa mundo ay maranasan din natin yung kaligtasan na ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ano-ano ba ang mga regalo ng kaligtasan? Una, napatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Ang sabi sa mga Gawa, Kabanatang 10, talatang 43, siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag. Ang bawat sumampalataya sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Kaagapay, pinatawad ka na ng Diyos sa iyong mga kasalanan at ikaw mismo ay kaya mo na ring magpatawad ng kapwa mo na nakakasakit sa iyo kahit na paulit-ulit pa. Katulad ng pagpapatawad ng Diyos sa atin ng paulit-ulit din. Kaagapay, ang kailangan mo na lang gawin ay magpakumbaba, umamin, angkinin ang kapatawaran at tanggapin ang iniaalok ng Panginoon sa iyo na bagong buhay. Pangalawa, na ibalik na ang relasyon mo sa Diyos. Siya ang lumikha sa atin. Ginamit lang ang ating mga magulang bilang instrumento para tayo ay maisilang at mabuhay sa mundong ito. Kaya nararapat lang na bumalik tayo sa Diyos, na laging sumunod at dumepende sa Kanyang mga salita. Tama ka, agapay. Dahil sa kasalanan,
ay nagkaroon ng problema ang relasyon ng tao at ng Diyos. Subalit siya pa rin ang gumawa ng kaparaanan o ng daan upang maibalik ang tamang relasyon po natin sa Kanya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Pangatlo, isa ka ng bagong nilalang. Ang sabi sa 2 Korinto, Kabanatang 5, talatang 17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Kaya magugulat ka na lang, unti-unti mo nang hindi ginagawa ang mga bagay na hindi kalooban ng Diyos sa buhay mo. Mga bagay na kinagawian mong gawin na tila bagang napakahirap mo nang baguin. Tama ka, agapay, hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Ngunit kung makikipag-isa tayo sa Panginoong Hesus at manahan siya sa atin, walang imposible. Siya ang magiging lakas natin upang paglabanan ang mga bagay na magdadala sa atin sa kapahamakan. At magsisimulang gagaan ang ating kalagayan sa buhay. At kahit may problema, nagagawa nating ngumiti, nagagawa nating tumawa dahil may kapayapaan, kaligayahan at pag-ibig na nasa ating mga puso na nagmumula sa ating Diyos. Pang-apat, nakatanggap ka ng buhay na walang hanggan. Ang sabi sa 1 Kabanatang 3, talatang 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa araw na tinanggap natin si Jesus, nagkaroon na tayo ng birthmark o tanda ng pagiging anak ng Diyos. Magkakaroon tayo ng kasiguruhan sa ating buhay. Ang ating kaligtasan, ang buhay na walang hanggan, na nasa atin ngayon ang desisyon kung gusto nating maranasan yung kaligtasan na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Na hindi na tayo magpapaalipin sa kasalanan o sa gawa ng dyablo sa ating buhay. Ang kaligtasan na ito, kaagapay, ay libre. At ang nais ng Panginoon na lahat ng tao ay magkaroon nito. Karapat dapat lang nagawin natin siyang Panginoon at tagapagligtas dahil sa Kanya galing ang ating buhay. Karapat dapat lang na sa Kanya tayo manampalataya at wala ng iba. Ang kaligtasan na ito ay hindi sa panahong magbabago ka pa lang. Kahit anumang sitwasyon ng buhay mo, kaagapay, ngayon na ang tamang oras. Ikaw na nakikinig at nanunood sa mga oras na ito, kinakaugnay ka ng Panginoon. Alam ng Panginoon ang iyong kalagayan. Walang nalilingid sa Kanya. Maring marami ka ng sinubukang hakbang at kaparaanan upang ikaw ay maging masaya. Subalit lagi kang bigo. Kaagapay, bakit hindi mo subukang lumapit sa Diyos? Siya ang may hawak ng bawat sitwasyon ng buhay mo. Dalangin ko na maging bukas ang puso mo sa mga oras na ito upang tanggapin ang regalo ng kaligtasan na mula sa Diyos. Maaari kang lumapit ngayon sa Diyos na nagsasabing, Ama, ako po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan, umaamin sa aking mga kahinaan na nagdala sa akin o nagdadala sa akin upang magkasala. Patawarin niyo po ako. Tinatanggap ko po ang regalo ng kaligtasan na kaloob ninyo, Panginoong Hesus. Binubuksan ko po ang aking puso ngayon. Tinatanggap ko po kayo bilang Panginoon at aking tagapagligtas. Pinupuri kita at pinasasalamatan, Panginoong Hesus. Amen. Ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagapay sa ministeryo ng FEBC. Pastor June Laksamana ng Jesus Loves You Christian Fellowship, Parañaque City.
tayo'y manalangin para sa mga FEBC partners and listeners. Aming Amang makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa 76 years na paggamit nyo ng Far East Broadcasting Company Philippines sa pagpapalaganap na mabuting balita ni Kristo sa mga tao na nabago sa pamagitan ng salita ng Diyos, sa mga broadcasters na inukol ang kanilang buhay upang manatili matatag ang ministering ito. Dalangin namin na mas marami pang tao, marami pang maabot na mabuting balita ni Kristo sa pamagitan ng mga broadcast na ito, mga kabataan, mga youth na gagamitin nyo for the next generations. Lord, dalangin po namin na ang mga listeners nyo, Panginoon, ay magamit nyo upang manalangin at sumuporta sa ministry ito. Lord, buksan nyo po ang bawat puso upang magamit nyo sa pananalangin at pagkakaloob. Mas marami pa ang maabot, Panginoon, ng inyong salita. Salamat po, Panginoon, sa mga iglesia, mga pamilya na ginagamit nyo. Pagpalain nyo po sila. Manatili po silang matatag at faithful sa ministering ito. Lord, marami pong salamat sa inyo. Kami po ay umaasa na ang FEBC ay mananatili on air sa mga susunod pang dekada sa pagbabroadcast ng inyong salita. Ito po ang aming panalangin, may pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong kaligtasan na ibinigay sa amin. At sa sandaling ito, kaagapay, simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos sa panalangin kahilingan ng bawat isang kaagapay natin na nagpadala ng kanilang mensahe. Tayo pong lahat ay dumulog sa Panginoon sa panalangin. O Diyos, maraming salamat sa pagkakataong ito na binibigay niyo sa amin upang kami ay makalapit sa inyo. Sa araw na ito, Panginoon, kami po ay nagtitiwala na ang mga panalangin kahilingang ito, Panginoon, na inyo pong tutugunin sa inyong tamang kapanahunan, sa inyong tamang lugar na binigay sa amin, Panginoon. Anumang sitwasyon ng aming buhay. Dinadalangin namin, Panginoon, si Andrea. Ang kanyang panalangin ay mabilis na kagalingan mula sa ubo at sipon. Ganon din, Panginoon, si Jomar, Lord. Ang kanyang panalangin ay proteksyon laban sa heat exhaustion habang siya ay nasa fieldwork, Lord. Lord, dalangin din namin kay Kayla, Lord, na maging maayos ang resulta ng kanyang upcoming medical check-up, Lord. Ganon din kay Brian, ang panalangin po niya Panginoon, ay lakas o strength habang nagre-recover mula sa fatigue dahil sa kanyang pagtatrabaho overtime. Lord, ganun din si Maricon, ang kanyang prayer request ay complete healing po mula sa pagkakaroon niya ng migraine attacks, Lord. Ganun din kay Joel, ang kanyang dalangin, Panginoon, na magkaroon ng ma-stable na po yung blood pressure bawat araw, Panginoon. Dinadalangin din namin si Ninya, Panginoon, ang aming panalangin para sa kanya ay restful sleep and emotional healing. Ganon din kay Sandro, Panginoon. Ang prayer po ng aming kapatid na ito ay maiwas siya, Panginoon, sa injury habang siya po ay nagtatrabaho sa construction. Dinadalangin din namin ng aming kapatid na si Rhea. Ang kanyang kahilingang panalangin ay strong immunity during flu season. Ganon din po kay Gilbert. Lord, ang kanyang panalangin ay para maging normal yung sugar level
at maging healthy yung lifestyle na kanyang gagawin, Panginoon. Lord, dinadalangin din namin si Louie sa inyo. Ang kanyang prayer request ay recovery mula sa stress and anxiety. Ganon din po kay Veronica, ang kanilang dalangin, Panginoon, ay safe pregnancy at healthy po ang baby sa kanyang sinapupunan. Dinadalangin din namin si Cedric, Panginoon, ang kanyang panalangin ay mabilis na paggaling sa kanyang ankle na na-sprained, Lord. Pinapanalangin din namin sa inyo si May, ang kanyang prayer request ay protection sa araw-araw na pagkukommute. Malamang ito po, Panginoon, ay papunta at pauwi galing trabaho at good health po para sa kanya. Nilalapit ko rin, Panginoon, si Arvin. Ang dalangin po ay karoon siya ng lakas na nag-aalaga habang nag-aalaga ng may sakit sa kanilang pamilya. Panginoon, akin din pong patuloy na inilalapit this coming December 21, ang Project Elijah Missions Conference ay magtutungo po dyan po sa Ana Baptist Mennonite Community Church, dyan po sa Malbang, Pantabangan, Nueva Ecija. Panginoon, kayo po ang maging karunungan, Panginoon, ng mga tagapagsalita sa seminar na ito, Panginoon. At kasabay nito ang pagdiriwang ng Ana Baptist Mennonite Community Church ng kanilang Christmas celebration, Panginoon. Ang kagalakan at kapayapaan ng kanilang mga puso ay kanilang maranasan. Pinagpipray ko ang mga kapastoran ng simbahang ito, si Pastor Brian Carrasco, ang head pastor, si Pastor Joel De Leon, Pastor Crescendo Villa, kasama po si Chairman Crescenciano Villa and his wife Angeline Villa. Pinagpipray din namin, Panginoon, si Sister Fatima Gina Torres. Lord, maraming salamat sa mga kamanggagawa namin ito, Panginoon, na wala ang pagod sa paglilingkod sa inyo. Pagpalain nyo sila, pagpalain nyo po ang kanilang pamilya. Nilalapit ko rin po sa inyo si Sister Ruby Tarosa of NMM Energy. Ganon din po si Pastor Nolito Miranda and the whole Miranda family of NMM Energy. Patuloy ko rin nilalapit sa inyo, Panginoon, si Jomar Diwan and his family. Pagpalain niyo po ang Diwan family at ang aming kapatid na misyonero, Pastor Edwin Teneza. Lagi niyo siyang samahan, Panginoon, sa kaniyang pagmimisyon sa lahat ng pinagdadala niyo sa kanya para siya po ay makapaglingkod. Panginoon, walang imposible sa inyo. Lahat ng mga panalangin kahilingang ito, alam namin na nakarating sa inyo, Panginoon, at tutugunin ninyo sa takdang panahon sa ikaluluwalhati ng iyong dakilang pangalan. Ito po ay aming ipinagkakatiwala sa inyo lamang sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. May harding mapananalangin. Mga kagapay, magkarinigang muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radyo, online, at dito sa Channel 185 ng Signal. At ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Llobrera, na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Yesus.